Po mga kababayan, sir. So this is Jom the Filipino channel po ang inyong pong lingkod. Today nga is May 31, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Bignay Street, Potrero, Malabon po yan at dadalhin po natin sa may LRT Monumento Station southbound West Park West, Barangay 71, Caloocan City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Pero manatiling nakaplay lamang po yan habang binabagtas or binabaybay natin itong kahabaan ng hindi ko na basta yung daanan patungo doon sa ating pick up area hanggang tayo ay mga makarating na doon. So hindi na natin papatayin yan at baliktad po kasi ang batong po sa atin ay andyan na po tayo sa malapit na malapit. Actually nadaanan na natin LRT Monumento. Dito yan sa may Monumento Station. Diyan yung drop off area. So baliktad po 3 kilometers from here sa drop off area ay andun yung pick up area at doon tayo pupunta. So baliktad po, baliktad yung bato. Bakit gano'n? Ay nako, layo ng pick up natin. 3 mahigit 3 kilometers, 3.1 kilometers. So ganyan talaga yan, kasama talaga sa ganitong hanap buhay po yan. Yes, paminsan-minsan talaga nakakaroon ng ganoon, lalo pat walang available 6-seater pala ito. So malamang sa gawing banda roon sa pick up area ay walang available na 6. Ito lang mahirap din, walang available doon, kaya tayo tatawagin kahit na napakalayo tayo. Ayos lang yun, okay yun, paborihan sa atin, mas malaki kita natin. Malaki nga lang di gasolina. Ano lang pa, napag-usapan lang din po yan. Okay, so ayan, maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna pa samantala at tayo ay I mean magbabalik po pala tayo mamaya or dire-diretsuhin lang po natin yan. At titigil na rin po ako muna sa pagsasalita upang nakapokus naman yan sa kalsada. Ang gagawin ko na lang pala ay mag-ano po tayo, AFM na naman po tayo. Pero yan, maganda at hindi lang mga kanta ang inyong mga maririnig. May mga word of God din, may mga preachers na naririnig na nagsasalita. Okay po, so yan, ililipat ko lang po muna sa ating radyo. No, ikaw kaibigan, kung may pinagdadaanan ka or you have a friend na inuunawa mo bakit ganyan ang actions niya, hindi mo maintindihan, we can bring that person to God kasi nauunawaan ng Panginoon exactly kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga kaibigan at mga kapatid. No? Ang ganda niya, gusto ko siyang namnamin, parang gusto ko mamaya or isang oras ko siyang isipin, no? Kasi napakaganda to dwell on who God is. Napakaganda gawin yun, no? To meditate on the Word of God, to meditate on His promises, and to just think about who He is, no? Napakaganda isipin ng mga bagay na yun. At isa yun sa mga talagang babaunin ko today, no? Na mga salita. So, sa story ni Elijah, he was, kagaya ng sinabi ni Pastor Ad, he was exhausted. Grabe talaga yung pagod na yun, no? Kung tatakasan mo yung papatay sa'yo, tapos kung saan ka na napunta, syempre pagod na pagod ka, and he just want to give up. Umabot talaga siya sa point na yun na he wanted to give up. Pero God, in His great love and mercy,
um, hindi niya sinigawan si Elijah, hindi niya pinagalitan, kundi pinakain niya. Ang ganda ng ng response ng Panginoon. We see here in this story no sa First Kings na how God responds to someone na nagsistruggle. And I know that we may have different responses no kung paano tayo minsan iba papagalitan na lang natin na bakit kasi ginawa mo yun yan tuloy diba. Sometimes may ganong response, pero wow, the Lord just took a while na hayaan lang siya mag-rest, kinakain siya, and then spoke to him in a still small voice, hindi pagalit mga kaibigan. Anong masasabi mo dun, Pastor? Ang Panginoon talagang nakikinig. I want to give an example to our listeners. During that time, through the words of Jesus, He reveals that God is listening. During that time na ang mga Pharisees, ang mga priests ay nagdala ng isang babaeng nahuli sa pangangalan niya at iniharap kay Kristo, yan ay nahuli sa pangalan niya. With evidence with them, ay inaakusahan sa harapan ng Panginoon. And God, Jesus Christ listens to the accusation. Okay, mauna bumato yung walang kasalanan. At si Jesus ay umupo lang, nakikiramdam, nakikinig sa mga susunod pa ang akusasyon. Walang nag-try na magsalita na mag-accuse. And after a while, si Jesus Christ ay gustong magparamdam doon sa babae na Jesus is willing to listen. Jesus is willing to hear and answer. Understand the woman. Siya na, where is thy accuser? Nais niyang magsalita yung babae. And nang magsalita ang babae, wala na sila, Panginoon. And listening to the word of the woman, yung nakita ng babae na wala na ang mga accuser, it is because of Jesus Christ who works in front of the priest through His word na kung sino may kasalanan siyang maunang bumato, ay walang makabato. Ngayon, naramdaman ng babae na talagang may nangyari with that simple word of Jesus Christ at siya'y nagsalita, wala na, Panginoon, nag-aakusa sa akin. Ang wordings ni Jesus Christ na next is, ako mismo ay hindi hahatol sa iyo. At humayo ka at huwag kang magkasala. Ang pananalitang iyon ni Jesus Christ is that nagpapakita, yung buong pangyayaring yun, nagpapakita na si Jesus Christ nakikinig mismo doon sa mga accuser. At nakikinig siya sa accused. At nung puntong iyon ay nag-express siya ng kanyang tumatakbo sa kanyang isipan at sa kanyang puso doon sa babae, humayo ka, ako man ay hindi humahatol sa iyo. Sa panahon ngayon, Sister Debbie, there is a reason why ang isang lalaki o ang isang isang kabataan sa ating kapanahon minsan ay hindi makapagsabi, siguro sa magulang, siguro sa kakilalang iba o sa ibang mga kaibigan. Bakit? Minsan kasi nakikilala tayo bilang mapahusga na sa ating pananalita, ikaw kasi dapat kasi ginawa mo ito. During those period of time, ang pinakailangan ng isang taong nadapa ay hindi yung salita mo kung ano yung ginawa niya at dapat sana niyang ginawa. Ang kailangan niya ay ang iyong kamay na iaabot mo, natutulungan mo siyang makabangon. Dahil kahit na anong sermon mo, hindi makakabangon ang isang nakadapa. Ang kailangan niya ay ang iyong assistance na siya ay makabangon. And how can we do that? It is sometimes by listening, trying to understand. At sa problema, sa panahon ngayon, every believer of Jesus Christ must follow His
principle and instruction. Jesus opens his heart, he opens his ears to listen to the issues and the problems and even the sins of the people around him. At siya ay umuunawa, umiintindi. He was there to listen, not to accuse. Kasi hindi na makakatulong yung accusation mo eh. Nagkasala yung tao. Kaya kung tayo ay pipila, pumila na lang tayo doon sa mga pamamaraan ni Jesus. And hindi tayo pipila sa tinatawag na accuser of the brethren. And that is the enemy, Satan. So, the example of Christ is great. We can follow him. Amen for that. Nakikita natin, Pastor, no, na God really is ready to listen. At yung topic natin, no, sa title pa lang ng topic natin na hearts that listen, no, hindi lang pala yung ears yung nakikinig kasi kung ears lang, tumatanggap lang tayo ng mga bagay na napapakinggan natin, but when we involve our heart na magkaroon tayo ng empathy, sympathy sa isang tao ay mas makakatulong tayo, no? Samahan natin ng puso yung ating pakikinig, mga kaibigan. Ano po? And tamang-tama yung sinabi mo, Pastor, kasi that's exactly the next question that I'm going to ask mo na bakit ang hirap sa time natin ngayon na mag-open up yung mga tao, di ba? Kasi they resort to other things rather than opening up and unburdening themselves, no? And they would rather suffer in silence. They would rather, yung iba nagre-resort na sa yung ideation ni Elijah. So, parang, why is it hard for people to open up? Ang isang dahilan is because of the attitude of the people he knows. He is supposed to open up. It creates barriers. Sa halip na magbubukas ka, may assumption na siya ng sasabihin. Ito, malamang sasabihin sa akin, ito naman bukas. O kaya ay minsan, kapag sinabi ko dito sa isang tao ito, and this is a very difficult personal problem na aking pinagdadaanan. Pag sinabi ko pa ito, kilala ko yung taong yan. Kahit sa palengke, malalaman yung aking ginawa. Mas nakakahiya. So, maybe young people, men and women, ay nag-decide na huwag na lang magsabi. Huwag na lang humingi ng tulong dahil sa kanilang pananaw, ang paghingi ng tulong at pagsasabi ng kanilang sitwasyon ay magdadagdag lang sa mas malaki at mas mabibigat pang problema. So, naisip nila, it's better to be silent. At kaya lang, yun ay dinadala nila hanggang sa pagtulog. At yun ay isang rason. May isang example niyan. Minsan ay may isang kabataan na buntis. Ang kanyang grupo ay nagsabi sa akin mismo, Pastor, kailan natin sasalang yan sa board para sa disciplinary action? Tanong ko yung bata ay 16 years old. Anong masabi? Una natin dapat isalang sa board, sabi ko, ay yung peer group nyo. Yung peer group nyo, because you're not doing your job. Hindi yung bata. Kasi ang trabaho ninyo na sila ay tulungan. Kasi ang pangalan ay care group. It is supposed to be you who are caring for these young people. She needs care. Pinuntahan, nagpuo ng mga grupo, yung mga bata, and my instruction is, pagpunta natin doon, walang tingin mula ulo hanggang paa. Yung mga tipong, ayan, yung tipong ganon, walang ganon. Make sure na the words that will come out in your mouth ay words of care. Namimiss niyo yung tao, nandyan kayo para sa kanya, and you're happy. Make her feel na maging komportable siya
na mababait itong mga taong ito. Nakakaunawa itong mga taong ito sa aking pagkakamali. Once na ma-feel niya yun, eh, babalik siya. Pinuntahan namin. At yun nga nangyari. After the next Sabbath, nandun na siya. Nagdalo siya at hindi na siya natatakot. Then, ngayon, ang kinakailangan niya ay hindi condemnation. Ang kinakailangan niya ay people besides him, her, na handang makinig, handang tumulong, handang mag-encourage, at kung nagkamali, handang tumapik sa balikat, nagpapasigla, nagpapalakas ng loob, na kaya po pwede pang makabangon. Hindi yung discouragement na lalong mapupuwersang wag na lang magsalita, kasi it's better and it is safer not to talk about it. So minsan ganun ang nangyayari. I hope ang ating mga listener ay naintindihan yung mga ganung senaryo. Ayan, napakaganda na may taong nakikinig sa atin, handa. Lalo na regardless, no, kasi may times na we need someone who pastor na pag nagkamali tayo, we need understanding. Minsan hindi naman tayo nagkamali, talagang dumaan tayo sa isang situation na very unfair, no? Hindi natin hiningi yun, pero dumaan sa atin at dumating sa atin. So we need people to understand us as well. Bakit tayo nalulungkot, bakit tayo umiiyak. So, talagang napakaganda na may sarili talaga tayong care group, no? Because we can open up to them. Kasi back to the question, Pastor, na maganda yung pagkakasagot niyo po doon na bakit hindi nag-open up, kasi maraming mga barriers kaagad na nasa isip pa lang nila because of experience na lang din, no? Pero sa ating mga friends, if ever na hindi tayo makapag-open up sa andito na mga po tayo. trusted people, if we don't have them, sana meron, no? Kasi very, very nakakatulong yun if you have. Ayan, so na-drop na natin sila dito yan sa may LRT at hindi na tayo nakapag-play sa kadahilan ng alam na natin yun. Okay? So, gagawa na lang po natin na separate video itong ating susunod na mission. So, paano po muna, pansamantala po.